May nakikita akong dalawang CCTV dyan sa bandang itaas. Grabe guys, yung disenyo niya, napakaganda. 6 pala yung mga nailibing dito. May 3 doktor. Wow, so far sa mga nakita kong mausoleo dito, ito na yata yung pinakamalaki. Andito tayo ngayon sa loob ng North Zamboanga Gardens, ang pinakamagandang sementeryo sa probinsyang ito. At dito nga sa mismong likuran natin matatagpuan ang pinakamahal na mausoleo ng puntod sa probinsyang ito. At may ituturing ito na isa sa pinakamahal na mausoleo ng puntod dito sa ating bansa. Dahil nagkakahalaga lang naman ito ng 15 million pesos. Sir, good day. Unsay makita na to sa sulod aning puntod? Na yung mga kuwanda sir ng iyang mga gamitan na yung motor nasa taas gisaka gatong karaan din nga motor na ada ibutang. Pila ka buok patay na ada sa sulod sir? Usara na sir. Usara ka buok tao? Sir Darol. Naay rooms, naay kitchen, then yung sala. Napod siya yung mga bed. Naay kuwanda sa ilang kwarto. Parang pangtulgan. Tulgan. Huwag na mo bisita ang mga parentiana, no? Pamilya nila. Napod siya yung lamisa, na? Naatanan sa sulod. Maragi din siya kanang balay yun? Maragi balay. Kita na ko ba ang ibabaw kanang naimon din, marag siya sa Muslim, unsa ni? Kuwan siya kaning balik Islam mo siguro siya sir nga kuwan kay si nabalik siya Islam mo. Islam mo gud niya ang disenyo no sa ibabaw. Disenyo Muslim yun nga kuwan kay ang naglubong na niya daw murag mga haji ganito. Ang nagmamayari daw nito ay pamilya ng mga business owners. May malaking negosyo dito sa probinsyang ito. May nakikita akong dalawang CCTV dyan sa bandang itaas. Tapos ang sabi nung nagbabantay dito, centralized daw ang aircon nito sa loob. Dito pala sa likod matatagpuan yung mga aircon. Yan o. Dalawang aircon guys. Parang bahay lang talaga. Grabe. Tapos may hugasan pa ng plato. Business owner din ang may-ari nito. Dito banda pala yung puntod. Mga Chinese pala ito. Lim yung apelyido nila. Mag-asawa ata. Mag-asawa sir no? Mag-asawa ayun. Tapos may mga space pa sa bandang kanan. So ibig sabihin ito, siguro yung mga family members nila, dito na rin siguro yung mga pwesto nila. Tapos ganito pala talaga ang puntod ng mga Chinese. Meron silang lalagyan ng insenso at siguro dito rin sila magdadasal. Halo-halo pala ang nandito. Merong Islam, ayan, merong Christian, mga Tan, Chinese din. Kalimitan sa mga magagandang puntod na nakikita ko dito ay ang nagmamayari ay mga Chinese-Filipino. Ito naman, Chinese din. So, ayan o, may mga litrato ng pamilya. Hindi na natin papasukin for privacy, no? Sa mga pamilya. Yung sa labas lang ipapakita natin kung gaano kaganda yung mga puntod nila. Diyan din o, napakaganda o, yung dalawang yan. Ipapakita din natin yung puntod ng, may nakita akong puntod dito na mamahalin din. Puti ang kulay, parang bahay din. Grabe, yung pinto, glass. Diretso na sa mismong puntod pag papasok ka. Itong isa pa, Jose Servando. Matatanda na yung mga nandito. Gloria, mag-asawa ata to. Jose Servando at Gloria Cunanan Servando. 1910, pinanganak yung isa naman 1913. Tapos dito pa, wow, grabe. Talaga namang nakakamangha ang sementeryong ito. Meron pa silang ganitong street lights. May mga solar street lights din sila. Pag naglalakad ka dito sa loob, para kang nasa park, hindi mo talaga mararamdaman na nasa loob ka ng isang sementeryo. Sa sobrang ganda ng mga tanawin, yung mga view na makikita mo dito sa paligid ay napaka-amazing, napaka-relaxing. Yes, marirelax ka dito. Well-arranged yung mga puntod nila, kung sa amin pa sa Bisaya, plastado. At etong mausoleo namang ito ay para siyang, anong tawag dito? Yung meeting hall, ganun. Tapos may dalawang puntod dyan sa gitna. Christian ang may-ari nito dahil may cross ako nakikita sa likod ng dalawang puntod. Pwede rin mo akyat, sir? Grabe guys, hindi basta-basta ang mga puntod na to mamahalin. Ano? Tiles talaga. Pati yung sahig, tiles din. 4 pala ang nandito. Yan yung mga pictures nila. Hindi na natin nalapitan. Sa katabi din ito, isang mausoleo din. Pupuntahan din natin yan ngayon. Ito nga pala yung makikita natin sa itaas, yung kisame. Grabe no, parang sa simbahan. Dito naman sa kabila, maganda rin, napakaganda rin ng mausoleo. Para din siyang meeting hall. Ang ganda ng mga haligi guys. Grabe, parang kakapintura lang nito. Mini-maintain talaga yung pintura. Makintab pa. Ito yung apelyido. Isang puntod lang. Andun yung picture niya. Nakikita ko si Jesus Christ. So, ibig sabihin nito, Christian din ang nagmamayari nito. Grabe guys, yan may hawakan pang ganito. Parang nasa mall ka lang. Talagang marami palang mga mausoleo sa mga ganitong private cemetery. Kasi dito talaga kalimitan
nagpapalibing yung mga mayayaman, yung may kaya. Ito Christian din, lalapitan natin. Lim yung apelyido, Chinese din. Tatabi-tabi lang yung mga musileo nila, mga magagandang musileo. Pero ito yung pinaka-kakaibang musileo na nakita ko. Simple lang siya pero kakaiba yung disenyo niya. Klima ko yung apelyido guys. Ganito yung estilo ng kanyang museo. Para siyang sa Italy. May chandelier pa sa itaas. Ito, Rabulan. Christian din, may malaking cross. Ito isa Ito guys, kakaiba. Wow, kakaiba ang itsura ng musileo ito. Sino kayang may-ari nito? Grabe ganda. Naka-glass. Yung wall niya, glass. Binsoy. Anong apelyido? Galan yung apelyido. Christian din at napakaganda. Grabe, napakaganda dito sa labas. Kung titingnan mo siya dito sa labas, amazing, no? Dito naman sa katabi nito, di ko maintindihan masyado yung disenyo niya, pero maganda pa rin. At may mga rails, anong tawag dito? May mga ganito railing, katulad ng sa tindahan. Titingnan talaga natin lahat ng mga musileo dito. Susulitin natin ang ating oras sa loob ng sementeryong ito. Eto, wow, may balcony sa itaas. Mag-asawa yung nandito. Tapos dito naman, maganda rin yung estilo niya. Tapos yung wall niya ay ito. Yung bang sa Israel, ang dami na palang mga nailibing dito. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tao pala ang nasa loob ng musileyong ito. Tapos dito, maganda rin yung estilo niya. Maganda rin yung disenyo niya kasi may mga upuan dito sa gilid. Ayan may mga upuan. Pwede kayong mag-meeting dito. Mga importanteng pag-uusapan ng inyong pamilya, mga relatives. Ayos na ayos ang lugar. At may tubig pa. Ayan may tubig. Pwede ka pang maghugas dito. Grabe guys. Grabe talaga. Napaka-amazing ng mga musileyong ito. Isa sa mga napapansin ko, yung mga musileo ng kanilang puntod, iba-iba talaga. Walang magkapareho. Ito, ibang disenyo naman. Ito, iba din. Tapos dito, iba din. Ang napapansin ko lang, karamihan sa may mga musileo dito ay yung mga Filipino-Chinese. Mga mayayamang angkan. Wow, ito napakaganda ng upuan. Tiles. Uy, ito, sikat ito. Si Dr. Lemsi. Ko alam kung tatay niya ba to. Itong apelyido na ito ay sikat na doktor sa Dipolog City. Wow, so far sa mga nakita kong mausoleo dito, ito na yata yung pinakamalaki. Grabe, kakaiba din yung disenyo niya. Mamahalin, may balcony din sa itaas. Dito yung hagdanan sa bandang kaliwa. Marami na palang mga nailibing dito. Dapat yung nakita ko. Ito naman, uwi din yung apelyido. Yung pintuan niya ay talagang secure na secure. Ito naman, 2 palapag din kasi may akyatan siya sa itaas. 3 doktor ang nandito na nailibing dito. Sa lahat ng mga bubong ng musileo na nakita ko, ito yung pinakakaiba. Parang sa China style. Sa musileo namang ito, Chinese din yung may-ari. Isang Chinese Christian. Ito nga pala yung disenyo sa loob nito. Ayan, may mga upuan. Magkabila nito, dito sa kanan at sa gilid. Pareho lang yung istruktura. Maganda yung upuan. Tiles. Para din siyang meeting hall. Ayan At ito nga pala yung itsura sa normal na mga libingan dito. Para siyang sa Amerika. Wala yung kalimitan na nakikita natin na nasa ibabaw yung puntod. Dito, nasa ilalim talaga ng lupa yung mga puntod nila. Lapida lang yung nasa ibabaw. At pansin ko rin, marami pang mga bakanting lote ng libingan dito. Madali mo lang siyang mapansin dahil marami pang mga lote na walang makikitang lapida. Ito si Sir from 1908 to 1986, 1941 at ang yung isa is 1908. At ayan, ganyan ang view dito kapag naglalakad-lakad ka lang sa kalsada sa loob ng sementeryong ito. Grabe, di ba? Napaka-relaxing. Ayan, may mga puno pa, malalaking puno, masisilungan. Sarap tumambay dyan. At ito pa, meron pa silang mga ganito, proper na lalagyan ng basurahan. Talagang well-maintained, well-established. Napaka-amazing. Meron din silang ganito, function hall na kung saan pwede kayong mag-held dito ng misa. Kung gusto nyo na dito na lang sa loob mismo ng sementeryo gagawin. Napakaganda, malaki din yung space niya. May mga upuan na din sa loob na ready na for misa or anumang mga meeting o anumang mga gagawin sa patay bago ito ilibing. Pati nga pala yung parking area ay napakaluwag. Ayan ang daming sasakyan na pwedeng ma-park dito. Napakaluwag ng space. Pati nga bus pwedeng i-park dito. Tapos dito naman sa kabila ay playground. Di ba? May mga bata tayo nakikita na naglalaro sila. Hindi mo mahahalata na sementeryo ang lugar na to dahil sa mga ganitong senaryo. Di ka na dire sa sapa?
Ay, dapo gid yung mga isda diri oh. At may basketballan pa nga oh, kaso nga lang sira na yung ring. Sakto-sakto may nakita tayong mga naguhukay dito. Malalaman natin ngayon kung ilang feet nga ba yung kadalasang pinapahukay dito para sa mga libingan. 7 feet. Mo gina normal nga mga kalalumon sir sa tanan lubnganan diri kanang normal nga lubnganan. Nasa 4 feet. 4 feet. Sa ganitong uri pala ng paglibing, pwede dalawang kabaong yung ilalagay. So ito nga palang hinuhukay ni Kuya ay 7 feet under the ground. Kanang 30 ka buok sir, kada adlaw gid mo nag-duty? Oh, 30 pala sila dito na nagme-maintain sa sementeryong ito. 28 years na pala si Kuya na nagtatrabaho dito as maintenance. Unsa magid kadako ning space aning sementeryo? nasa nga 25.5 hectares. Hectares. Pero ang na-develop naras mga 19. 19 hectares.